Good morning! Today pag-usapan natin kung kamusta bumili ng second hand na Yamaha Fascio ngayong 2025. Ngayon, tapos na yung hype at hindi na sila overpriced sa market. Sa dulo ng video, we'll discuss if sulit ba ang Fascio bilhin as a second hand na scooter or motorcycle or pang daily nyo na motor. Okay, unang-una na napansin ko sa Yamaha Fascio, ngayong 2 years na siya as my own scooter, ang number one na reklamo kasi namin dati sa suspension is okay na siya ngayon. Out of nowhere siguro dahil nung bago siya, medyo mas stiff pa yung mga suspension kasi nga bago pa. So, kakagamit, medyo nagka-play na. Or, what do I mean na okay na o lumambot na kasi yung suspension? Mas may play na siya sa front at sa rear. Pag kasi may mga lubak or humps sa subdivision or sa daan, hindi na ako nagfo-full stop or full brake. Yung total stop, i-slow down ko na lang siya at around 25-30 kph. Smooth na yung play ng suspension at hindi na siya kumakaldag or nagbabottom out. Before siguro, may pagkakamali din ako kasi sanay ako sa mga higher motorcycles or meaning nun, hindi sila scooter. This is actually my first scooter. Usually, dun sa mga iba kong motor at around 40, minsan 50 kph pag naka-mood ako nagmo-motor. Diretso lang ako sa mga lubak or sa humps. So, nung sa Fascio, parang grabe kasing kumaldag. And nagbabottom out si Fascio nung bago siya. So, okay na yung issue na yon. Hindi nyo siya kailangan pagawa, hindi nyo siya kailangan palitan ng suspension. Yung flaws niya tulad nung lagi kong nirereklamo rin sa starter is okay na din. Siguro hindi siya tulad nung mga ibang motor ko or big bike or actually hindi naman big bike. Yung mga underbone like yung SXR, yung R15, yung Aerox actually ganun din eh. Na kahit 2 months, 3 months mo silang hindi start, totally walang start, hindi mo man i-turn on yung key ignition. Pag trinay mo kasi sila, one click start. Si Fascio siguro mga twice, thrice bago sumindi. So, sa daily use, or at least every other 3 days, 2 days, sinisindi ko na siya ngayon. So, hindi na nagiging problem yun. Siguro, adjustment lang sa paggamit ng scooter. Yung mga concerns before na dahil white siya or may pagka parang pearl white, hindi kasi siya parang advisable or lagi nilang sinasabi na magi-yellow or something na ganun pag naarawan, naulanan. Hindi naman. Yung sa akin sa 2 years, hindi naman siya ganun nag-yellow. Actually, wala namang part na nag-yellow. Kung ano yung color niya nung galing sa kasa, ganun pa rin. Proper maintenance lang. For example, marumi na talaga, malikabok na, naarawan, naulanan, car wash kahit walang wax. Pero ako, wina-wax ko talaga dahil motor lang naman, napakaliit lang naman ito. So, regarding doon, proper maintenance lang, wala kayong magiging problem sa color or sa paint niya. Pagdating sa consumption or yung kilometer per liter, dati ang nakukuha ko lang dito parang 35, 30. Kasi walwal talaga ako mag-ride before. Pero lately, na ginagamit ko na lang siya as a scooter, as a service, and paghatid sa anak ko, ganyan. Or pamasyal namin. Nakukuha ko na yung around 45 to 50 km per liter, and ginagamit ko na yung stop-start system niya. Before kasi, hindi ako sanay doon. Ayoko na parang nag-stop yung engine. Or kala ko namatay. Kailangan ko pa i-gas pag nasa full stop ako. Pero ginagamit ko na siya ngayon. Napaka-useful pala niya kasi grabe yung natipid sa gas. So, para sa mga gustong mag-daily at lagi nagtatanong or kino-consider nyo lagi if tipid ba yung Yamaha Fascio, yes, definitely. Isipin nyo 45 to 50 km per liter. And siguro hindi na natin masyadong i-discuss yung pagbili ng mga parts and aftermarket parts kasi nga dahil si Fascio until now 2025 is the number 1 classic scooter pa rin sa market kahit ayaw tanggapin ng iba na pinipilit nila yung ibang model ng scooter, which is maganda rin, maganda naman din. Pero ito pa rin kasi yung pinakamaraming aftermarket, pinakamaraming gumagawa, and pinakamaraming parts kasi nga dahil matagal na yung Mio. So lahat halos interchangeable. Now makikita nyo sa market usually mga nakapost 65 to 75,000 yung second hand na Yamaha Fascio.
what I can advise para sa mga nagtatanong kasi may mga nagko-comment at nagme-message sa akin kung sulit ba daw bumili ng second hand na Fascio, kung sulit ba daw yung Fascio, kung maganda ba daw. The answer is yes, definitely. Sulit tong Fascio pang daily, pang trabaho, pamasyal, pang rides, pang business. Actually, kahit pang business, ang daming Grab rider, lahat nagbi-business regarding sa Fascio kasi nga napaka-reliable niya. And napakadaming parts na mamibili. Kung gusto mong magwalwal ng perang original lahat, pwede naman. Kung pwedeng bumili ka lang ng mga Shopee Racing, pwede rin. Kaya pwede siya sa mga Grab rider. So napakasulit niyang bilhin kasi magtatagal talaga to dahil napakatagal na ng Yamaha Mio or yung Mio na which is yung engine nito, 'di ba? Now, pagbili ng second hand, what I can advise is as much as possible, siyempre tumingin kayo ng mga first owner para complete lahat ng documents and alam yung history at service. Katulad sa akin may service manual. So, mache-check nyo lahat yan. And if possible din, makahanap kayo ng mga low mileage. Siyempre, mas maganda yon para pag bumibili kayo ng second hand, hindi pa ganun kalaspag yung motor. Wala pa kayong maraming ipapa-maintenance. Hindi ko sinasabi na sira na yung motor. Pagka kasi mataas na yung odometer, mas more on maintenance lang yung mga papagawa nyo agad pagkabili nyo ng motor. Which is kahit naman na low mileage, siyempre, unless meron kayong service warranty nung Yamaha, hindi nyo kailangan masyadong concern na ipapapalit nyo yung oil, ipapapalit nyo yung ganito, kasi Yamaha na mismo yung nag-maintain. Pwede nyo kasing puntahan yun sa kasa or itawag kung saan kasa mine-maintain or binili yung Fascio para ma-confirm nyo lahat yung details at hindi kayo nag-aalala na kailangan palitan yung mga ganitong parts. Lastly, hindi ko alam kung bakit pero ngayon, hindi ko alam kung kasi doon sa KTM or sa mga big bike may parang break-in period. So siguro nakuha na niya yung break-in period niya. Mas mabilis na kasing tumaas yung speed niya and mas more nakukuha ko na yung 90 to 95 kph. Unlike before, na lagi kong nirereklamo na napakabagal niya. Sana nakatulong to sa mga nagtatanong. Yung mga nagtatanong lang naman, alam ko yung iba marami nang alam tungkol sa motor. Pero sa mga wala pang alam at first time bibili, sana nakatulong tong video na to.